Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Bayan magsiawit na, bayan pinagpalaka, dakilang biyayang pangako niyan. Inihayag kanyang puso, tinig ng Ama nating Diyos. Bayan magsiawit na, bayan dakilang biyayang pangako niyan. Sinay lang. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos at tayo natitipon sa banal na misa. Ngayon pagdiruang natin si San Jeronimo, pari at pantas ng simbahan, upang lalo natin pagtibayin ang pananampalataya tulad ni San Jeronimo. Simulan natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Upang tayo maging marapat na gumanap sa mga pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Ngayon humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis at buhay na pag-ibig sa banal na kasulatan. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Muli akong tumingin at may nakita akong isang lalaking may dalang panukat. Tinanong ko ito, "Saan kayo pupunta?" "Susukatin ko ang luwang at haba ng Jerusalem," sagot niya. Walang ano-ano, lumakad ang anghel na kausap ko at sinalubong siya ng isa pang anghel. Sinabi nito sa kanya, "Dali ka, sabihin mo sa binatang may dalang panukat na ang Jerusalem ay titirhan ng maraming tao at hayop. Hindi na ito papaderan pagkat
Ang Panginoon ang magiging bakod na apoy ng Jerusalem at ang kaningning niyang lulukob sa buong lungsod. Sinabi pa ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tugon, pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon, at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung makagayon, sasayaw at sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Hallelujah, Hallelujah. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo ito, sasabihin ko, ipagkakanulo ang anak ng tao, ngunit hindi nila ito nauunawaan sapagkat inilingid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ikli ng ating mabuting balita pero ang ganda ng laman. Minsan hindi maganda ang laman kung ako'y nasa panig ng mga alagad, kung paano ko tatanggapin ang ganitong mga bagay na isiniwalat ni Kristo. Aba, hindi lamang isang beses, maraming beses na isiniwalat ni Kristo ang napipintuhan niyang kamatayan. Ipagkakanulo siya ng mga pinuno ng bayan at siya ipapatayin. Ngunit sa 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Kaya nagtataka yung mga alagad nung marinig ito na maraming beses. Nahiya naman silang magtanong tungkol dito. Hanggang hindi ito nangyayari, wala silang kalamalang kung ibig sabihin at kung ano ang kahulugan nito para sa buhay nilang nananampalataya na sinimulan ni Kristo na hinuhubog tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya si Kristo sabi, dakilang guro. Hindi ba? Ano nga pala ang katatayuan ng kamatayan sa isipan ng mga Hudyo? Tinumuna natin sa ganitong anggulo. Alam ba ninyong isipan nila, ito isang parusa, ito isang kahirapan, ito isang hindi magandang pangyayari sa buhay na talagang ikaw ay pinarusahan ng Diyos.
Kaya pinalitan nila ang kamatayan Sabi nila, natutulog lamang, di ba? Di ba? Ayaw nila sabihin, kaya namatay yan, so pinarurusahan yan, sapagkat ang galit ng Diyos, umakanya. Bakit mo mangyayari ito? Ibutihin si Kristo. Si Kristo ang kanilang tagapagtanggol, silang butihing guro. Siya ang tagapagsanggalang at ang ganda ng larawan ng buhay ni Kristo. At pagkatapos, sasabihin niya sa mga agad, ako'y mamamatay, pagkakanulo ako. Kaya hindi na maintindihan ang mga bagay nito sapagkat iba ang pananaw nila sa kamatayan. Kaya binago nila, natutulog lamang, di ba? Kaya ibig sabihin, napakahalaga itong ating pagnilay-nilay na punong-puno ng kahulugan. Una, ang ating Panginoon ibig niyang ipahayag mga bagay nito para isa-isahin niya ang mga alituntunin ng buhay hinggil hanggang sa kamatayan, hanggang sa pagpanaw, na ibig sabihin, pasasaan din ba ang mga tao sa buhay nito at pagkalipas ng buhay sa balat ng lupa ay naghihintay din ang buhay sa kabila. Kaya ibig sabihin, mayroong pagsilang, mayroong pagpanaw, at ito'y bahagi ng ating buhay. Kaya ibig sabihin, ito'y pangunahing pinapahayag sa Biblia, pangunahing pinakikita ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pat, ikalawang pagnilay, mayroong magandang dulot ito upang sabihin ng ating Panginoong Kristo, hindi man yung nababatid kung ano yung ibubunga ng kanyang mismong kamatayan. Ano ang binubunga nito na hindi alam ng mga alagad kung ano ang kahinatnan, kung ano ang bisa at kahulugan nito para sa kanilang mga alagad na kanyang maiiwan hanggang hindi na nararanasan ang mga bagay na dumating ang kamatayan, hindi na masasabing si Kristo natutulog lamang sa krus. Napakahirap sabihin natutulog. Kaya halong pagkainis, kaya halong pagkatakot at pangamba, pag-aalinlangan ang kanilang nararamdaman noong si Kristo'y natunghayan nilang pinapako sa krus at unti-unting nalalagutan ng hininga kung saan man silang dako naroroon sa maraming tao nag-uusyoso o sa mga taong nakakakita ng kamatayan sa krus na ito. Nagtatago yung iba. Si Pedro nga, napakalayo, hindi ba? Si Juan lamang nasupaan na ng krus at talagang iniisa-isa niya kung ano yung mga nagaganap na mga pangyayari. Only then, after 3 days, yung binalita ni Kristo na siya'y muling mabubuhay, inabangan ng mga alagad upang sabihin, totoo kayo sasabi ni Kristo. Maraming beses nasasabi, paglipas ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Lo and behold, na ranasan nila ang muling pagkabuhay ni Kristo. Nagtataka pa rin sila kung ano ibig sabihin nito hanggang isa-isa nilang at nagsikap recall about everything in the life of Jesus Christ from that portion about the death going back. Unti-unti nilang binalikan ang mga sinabi ni Kristo, kanyang mga pangaral, ang kanyang mga talinghaga, ang lahat ng kanyang sinabi, isa-isa nila ito hanggang sa nabatid nila, yung kanyang palang buhay, ang aral gawa ay nagbibigay sa atin ng tunay na kahulugan ng buhay pagpapala, buhay kalayaan sa pagkakasala. Ito pa lang ang buhay ni Kristo, ang mga kanyang salita at gawa, liberating for all of us. He is the salvation of mankind. Siya pala ang buhay na pagpapala ng lahat ng mananampalataya. Just imagine that, the value of the resurrection for Lord Jesus Christ. But it will not really happen if He does not die. But Jesus Christ really died, and the reason for that death is really nothing at all, because in the 3rd day, it becomes more meaningful for them. The meaning of the resurrection of our Lord Jesus Christ, yung pala'y kaligtasan pala ang binigay ni Kristo sa kanyang pagkabayubay sa krus, sa kanyang muling pagkabuhay. It changed the meaning of the cross, my dear friends.
Kaya, ibig sabihin, ang sa krus noong araw, kapag merong pinapatay sapagkat mabigat ang kanilang mga pagkakasala, is really a symbol of death, is a symbol of the cruelty of God. It is the symbol that they have to go to impyerno upang sabihin, kayong napaparusahan, kayong mga pinapako sa krus, sa impyerno kayo pupunta, sa ang parusa ng Diyos ipapataw sa inyo. Ganun bang mga bagay narinig nila? Pero nung si Kristo naman, na iba ang takbo ng sa krus ay namamatay. Sapagkat si Kristo namatay sa krus, there's the value and the credit for everyone who believes in Him, who believe in Him. Upang sabihin, ang buhay ni Kristo ay kaligtasan ng sangkalupaan. The salvific mission of God is already fulfilled in that way. Alam ba ninyo, marami pa rin nagtatanong, bakit dadaanin pa sa kamatayan? Bakit dadaanin pa sa mga bagay na iyo hanggang ngayon? Pinagdinilayan yan. Kapag dumarating ang mga bagay ng paglisan sa digdig na ito at pagpunta sa kamatayan at muling pagkabuhay nga ng ating Panginoong si Jesucristo. Kaya heto ngayon sa ating huling bahagi na ating mabuting balita, oo nga't nangangamba siya sa pagtatanong at ayon at ni Misa sa Biblia, hindi man nagtanong si mga alagad, ano ibig sabihin ng iyong kamatayan? Ano ibig sabihin na ikaw'y muling mabubuhay? Hindi, kung sakali mang itinanong ito ng mga alagad kay Kristo, papaliwanag ni Kristo mga bagay nito, pero hindi pa rin sila maniniwala. Hindi pa abot ng kanilang karunungan at ng kanilang pangunawa, something that Jesus Christ is going to reveal upon them unless or until such time that they are going to experience the reality of the death of Jesus and above everything else, the reality of His resurrection. Naganap ng mga pangyayari, pinagdinilayan natin, tayong mga alagad sa binyag at kumpil, binibigyan natin ng pagpapahalaga ito at kahulugan sa ating buhay. Una, ang kahulugan ng buhay na ito, Jesus Christ gives us the credibility of who God, He is the God of life. Kaya doon ipinahayag, may buhay na walang hanggan ang mga nananampalataya. Buhay ang Diyos at hindi mamatay ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya sapagkat si Kristo binuhay muli ng ating Diyos upang sabihin hindi mananaig ang kamatayan at upang sabihin there is no death at all. Kaya sabihin natin there is just a sleeping beauty in that bed. Di ba? Natutulog lamang. Kaya may bisan at kahulugan ang natutulog lamang. Ikalawa, sapagkat si Kristo ang nagbigay halaga sa buhay na siya'y pinagkalooban ng buhay ng Diyos, muling pagkabuhay, ipinahayag everything follows. Ano yon? Ang mga biyaya ng Diyos nag-uumapaw sapagkat hindi lamang biyaya ng Diyos sa balat ng lupa ang kanyang iginagawad sa mga tao, kundi ang buhay na walang hanggan bilang napakagandang biyaya na ipagkakaloob sa mga taong nananampalataya. At ito'y binigyan ng buhay ng mga alagad sa paanong paraan. Sinuong nila ang hirap at pasakit maski ang ba na kamatayan upang sabihin na after all, we believe in the God of life, in the God of the living. Hindi tayo talaga mamamatay, kundi tayo muling mabubuhay. Katunayan, heto ngayon ang ating pagdiriwang ba na misa na mapakahabang kasaysayan upang sabihin buhay ang mga alagad na nagbuwis na kanilang buhay, may tapang na hinarap ang kamatayang hindi na sila namatay hanggang ngayon ay pinapahalagan pa natin ang buhay. Tulad ni San Jeronimo na ating pinagdiriwang ngayon, hindi ba? In the 5th century, naroon na si San Jeronimo at nagmilay-milay ng mabuting balita at hindi pa nagkasa yung kaniyang pag-aaral, isinalin pa niya ang mabuting balita ng ating Panginoon. Nagsalin siya ng Biblia mula sa Griego patungo sa Latin at ano nangyari? Mula sa Latin, napakadali na i-translate to sa iba-ibang lingwahe. Di ba? Kaya St. Jerome paved the way for the translation of the Bible. Siya isang biblical scholar na nagpahayag tungkol sa Diyos. Siya din, nung siya isang hermitanyo, nagnilay-nilay sa kahulugan at kahalagahan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kamatayan.
he is also reflecting the beauty and the goodness of the death of our Lord Jesus Christ sapagkat mayroong muling ang pagkabuhay. Kaya, ibig sabihin, itong pagkabuhay ni Kristo paved the way for the beauty of the life of God to all humanity in all His creation. At pagkatapos, ito'y nagbigay halaga rin sa mga tao pang pagpatuloy nila magsimula sa mga alagad, buhay sila sa piling ng mga nananampalataya. At ikatlo, napakahalaga ang buhay na walang hanggan, na pagkalipas ng buhay sa balat ng lupa ay naghihintay naman ang buhay sa kabila. Ginanawa ni Kristo yun. Inihanda niya ang lugar na pupuntahan natin. Kaya walang kamatayan talaga. You will still live and live in this world and live in the world of God, na tayo babalik sa ating amang lumika, ang buhay na walang hanggang ipagkakaloob. At hindi pa doon nagwawakas, may tutuloy pa. Pag muling pagdating ni Kristo, tayo makakapiling niya, bubuhayin ang lahat. Magkakakilala tayo. Yun ang gusto kong makita na magpagdating ng panahon. We're going to meet each other, parang reunion, di ba? Reunion, pero wala na yung bahid ng ano pa mga kabuktutan, pagkakasala, o kaya ano pa man, pero ibig sabihin, pagluluwalhati na sa Diyos. This is how I am going to describe the second coming of our Lord Jesus Christ. Hindi lang ito sa buhay na walang hanggan, pero buhay na kung meron pang salitang magbuhay na walang hanggan, it is when the time of the second coming of our Lord Jesus Christ and our life, what it is all about. Di ba? Walang mga salita ang tunay makapagpapaliwanag kung ano kagandahan ng buhay natin kapag si Kristo ay muling bumalik. Ito sa pagdiriwang bananamisa natin ito, palagi natin ipinapahayag how good the Lord is in His credible life for all of us to experience the goodness of that life He has given to us. So enjoy life lamang, di ba? Because it is God's given flow of the breath that we always do every day, every time, and this is forever. Ikalawa, papasalamat tayo sa pagdiriwang banamisang ito na umunlad tayo sa karunungan ng Diyos sa pamagitan ng Biblia ang pinaliliwanag na ito'y naging bahagi si San Jeronimo ng buhay pagpapala at karunungan na gagaling sa Biblia. At ikatlo, sa misang ito, sasabihin natin, this is the flow of God's love for all of us, so that whatever that we meet, any hardships in life, they're just a passing shadow. Upang sabihin ang lahat ng bagay na sa ilalim ng pagpapala ng Diyos sapagkat sa krus na ito naging daan ng kaligtasan ng lahat ng taong nananampalataya. Keep the track of that faith and everything follows. The goodness of the Lord will always come upon us and will always be with us today, tomorrow, forever and ever. Amen. Halina't manawagan tayo sa Diyos upang nating maipahayag ang kanyang kadakilaan sa buhay natin. Tayo'y nagtutulungan at upang ang paglilingkuran na yan ay makarating tayo sa buhay na walang hanggang pagpapalang kaligtasan ng Diyos. Si Kristo sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at pagpapala galing sa Diyos Ama. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng maliwanag na pangarap na may masigasig at matatag sa gitna ng magulong mundong ating ginagalawan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kapayapaan at pagkakasunduan naway mamayani sa samahan ng mga bansa at lahat ng tao sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawa mapagtanto na ang tunay na kadakilaan ay hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan at katayuan sa lipunan, kundi matatagpuan ito sa paglilingkod natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway iugnay ang kanilang paghihirap sa mga pagdurusa ni Kristo sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mapalaya sa kanilang pagkakasala at magtamo ng walang hanggang kapayapaan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dito natin tataas ang ating mga panalangin at sa sarili nating ipapahayag ang mga mithiin sa buhay na ito. Katulong natin ng Diyos na sumusubaybay, kumakalinga, napapatawad, pumapatnubay. Gayun din ang aking mga intensyon sa pagdiriwang ko ang aking mga karawan. At mamayang gabi alas 6 ay ipapahayag ang book launching sapagat ako ay gumawa ng isang aklat bilang pagtulong sa Sunday Gospel Reflections upang ang lahat ng bagay sapagkat ito ang pinagkaloob ng Diyos para sa ating katalinuhan, gamitin natin ito tulad ng mga alagad, tulad ni San Jeronimo ating pinagdiriwang. Kaya madingin mo nawa ang itong aming pagsamo at pagdaing na ito. Pagkaloob mo kami na maganda at na maayos na buhay at maunlad na kabuhayan. Ang lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na... Ang alok na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong ang puso naming hintayin, pagpapala na aming hiling, pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, pa itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo sa pagsasaloob namin sa iyong salita alinsunod sa ipinamalas ni San Jeronimong halimbawa, kami naway masiglang makapaghain ng ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Jeronimo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo ang inaasahan sa katapatan ay inihahayag ng sa pangasiwa sa sangbayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanang mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya isang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis, nagakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, na aming Santo Papa, si Onesto, na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, si San Jeronimo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Pagpapalang handog ay pinagkaloob sa atin ng Diyos Ama para mapanuto tayo sa matuwid nating pamumuhay. Ating ngayong awitin ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin. Para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban na kapipian araw-araw, iligtas sa kasalanan, tiliyo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Yesu Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo kong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kukupin mo ko at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami.
O Jesus, Ikaw ang daan, Ikaw ang katotohanan, at Ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa paggunita kay San Jeronimo ay nagbunsod nawa upang unawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Isusunod po natin ang pagtatanghal sa kababanalang sakramento sa ating pagtatano at kalakipang ating po mga panalangin. Sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas itong ating banal na gawain. Salamat po. O salutaris hostia, cur celi pondes hostium, bella premon hostilio, doro vorver auxilium, unitrinoque Dominum, sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y maniklod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kababanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapatid na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong Papuri pagdamay. sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos,
na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Pangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapalay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venere morser nui et anticum documentum nobocet atritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lausetio bilosio solus honor virtus proque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem Dei cielo, praestatis Dieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis ob sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mystere venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sentiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Purihin Santissima. ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.